Mga kaibigan, mga kapatid, welcome back sa ating channel, Jinjuana Patindol. Sa umagang ito, ating baliktanaw ang mga proyektong ginagawa ng ating mahal na First Lady ng kanyang panunungkulan sa kanyang yumaong asawa na si Ferdinand Marcos. So mga kaibigan, mga kapatid, ating isa-isahin ang kanyang top priority sa kanyang healthcare project na isa sa sinasabing Philippine Heart Center. So, kung ating babalikan, ito'y pinapangalanan sa ating bansang Pilipinas. So, ibig sabihin po, talagang iniisip niya ang kapakanan ng mamamayang Pilipino at saka sa bansang Pilipinas. Dahil po sinasabi sa kanyang mga talumpati, mga speech is tayo po ay dugong maharlika. So, ibig sabihin po, tayo mga mamamayang Pilipino dapat magbubuklod at magkakaisa. So, isa lamang po to sa pagpapatuloy ng kanyang mahal na katuwang sa buhay na si Madam Imelda Marcos na sa kanyang pagpapatayo ng proyekto sa ayon sa kalusugan. So, ito po ang kanyang isa sa mga proyekto na kanyang naipatayo sa panunungkulan ng kanyang asawa bilang Pangulo noong Marcos regime or Marcos time. So, maraming bumabatikos dito na mahal ang pagpapatayo ng sinasabing Philippine Heart Center. Pero isa sa nakikinabang po dito is yung taong tumutuligsa, tulad halimbawa kay Noynoy Aquino III, si Benigno Aquino. So, sila po ang may motibong personal interest. Kasi kung inyo pong napapansin, ito pong proyekto na to, ito po ang tinutuligsa ni Benigno Aquino sa panunungkulan ng Administrasyong Marcos. So, siya po ang tumutuligsa, siya po ang kumukontra sa pagpapatayo sa klaseng proyekto na ito. Pero, nung ito po ay nag-operate, nung ito po ay officially na nag-operate sa ating bansang Pilipinas, isa po dito ang nakikinabang si Benigno Noynoy Aquino, yung pagkakasakit ng kanyang puso at saka tinutulungan po siya ng mahal na First Lady of the Philippines na si Imelda Marcos na kailangan niyang pumunta sa ibang bansa para mag-undergo ng surgery sa puso. Pero dito po siya namamalagi. So, nung time po na ito po ay ginagawa, panay kontra, panay tuligsa. So, kung inyong napapansin, hanggang ngayon po, namamayagpag pa rin po ang sinasabi nating Philippine Heart Center. Kung inyong mapapansin, pinapangalan talaga siya ng ating bansang Pilipinas, Philippine Heart Center. So, ibig sabihin, hindi po siya personal. Hindi katulad ni Noynoy Aquino na binaril lamang po siya sa International Airport. Ngayon, pinapangalanan po siyang Ninoy Aquino International Airport. So, yun po ang sinasabing personal na interest. Dahil doon lang kamo siya pinatay, doon po siya nabaril, yun po ay pinapangalan ng Ninoy Aquino International Airport. So, wag po nating i-focus yung sinasabi natin na Ninoy Aquino International Airport. Balik po tayo dito sa ating episode ngayon tungkol sa Philippine Heart Center. So, ito po ang napakagandang project na ginagawa ng unang ginang sa bansang Pilipinas dahil sila po ay magkatuwang ng kanyang asawa na sa Ferdinand Marcos na iniisip ang kinabukasan ng nakakarami, iniisip ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Dito pa lang sa building na to, dito pa lang sa facility na to, yung sinasabing Philippine Heart Center, hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang nakatayo, patuloy pa rin siyang gumagana, patuloy pa rin siyang ginagamit ng mamamayang Pilipino, patuloy pa rin siyang tinatamasa ng mga taong nangangailangan
ng paggamutan pagdating sa puso. So isa lamang po ito sa pagpapatunay na ang unang ginang ng bansang Pilipinas ay naghahangad ng magandang kahihinatnan ng mamamayang Pilipino balang araw o pagdating ng panahon. So kung inyo pong napapansin, ang unang ginang po ang nag-iisip ng ganitong klaseng proyekto. Bagkus ito po ay sinuportahan ng kanyang asawa na sa Ferdinand Marcos, bagamat ito ay yumao na. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin siya tinutulisan ng mga kontrapartido na kesyo maraming kurakot. Hanggang ngayon, pinagpapatuloy pa rin yung sinasabing nakaw na yaman. Kung atin pong balikan, ang tunay na magnanakaw is yung mga dilawan. Yun po talaga ang pinaka number one, kasi kung inyo pong napapansin, sa kanilang panunungkulan, sa kanilang kapanahunan, pinagbebenta ang Java Island, pinagbebenta doon sa Malaysia. Sa panunungkulan naman, kung inyong nasusubaybayan ang panahong Noynoy Aquino Benigno III, ano ang balak niyang gustong ipagbenta, ipagbili, is yung sinasabi natin ngayong Scarborough Shoal. Kung inyong napapansin ngayon, patuloy pa rin ang pag-uusap, pag-aayos sa sinasabing Scarborough Shoal base doon sa China at saka sa Philippines. So yun po ngayon ang parang inaayos ng ating pamahalaang Duterte. So di ba? Kung inyo naman din pong mapapansin, yung pamumuno ni Pangulong Corazon Aquino, lahat ng mga government properties pinagbebenta at ginagawang private companies or private properties. Isa po dito maalala ko is yung sinasabi nating National Steel Corporation, partly in Iligan City. So nung aking kabataan, nakikita ko po no, napakasikat po at saka napaka-established ang sinasabing factory ng National Steel Corporation, dahil naalala ko po at nakikita ko po kung gaano po yun kasikat. Nung biglang naupo po si Corazon Aquino, bigla po siyang nagiging ghost town, kasi nga unang-una ginagawa po siyang privatization. Doon po nagsimula hanggang sa pinasa hanggang sa, kung inyo pong napapansin, kung hindi po kayo nakaka-relate sa akin, pinagsasabi regarding po dito sa sinasabing National Steel Corporation, particularly in Iligan City. So, bisitahin nyo po. Ngayon po is nagiging na po siya, nagiging abandonado. Kung sa mga 1980s po, ganun po siya ka-establish at ka-progressive. So, kung inyo pong titingnan ngayon, isang bakanting lote na lamang po siya na nakatiwangwang. Nandoon pa rin yung mga facilities. Siguro nga medyo yung iba may sira na or may damage na dahil sa napabayaan, at hindi ko lang po alam kung hanggang ngayon is nag-ooperate pa ba, kasi nga matagal na po yung simula yung parang na privatize na po siya, simula na po yung parang nabenta siya. So ang nangyari po noon, para po siyang unti-unting nag-shutdown hanggang sa, I don't know if this time is totally shutdown, is sabihin na lang nating totally bankruptcy. So sayang yung mga tauhan, yung mga nakikinabang na mga trabahante doon sa sinasabing establishmento na biglang nawala, biglang nag-shutdown, biglang nag-bankruptcy dahil po sa pamumuno ng maling leader ng ating bansang Pilipinas. So kung inyo pong napapansin na yung nagsimula ang ganitong sistemang pagkalugi or pagka-bankrupt is yung pamumuno ni Cory. Pinasa ni Fidel, pinasa ni Ira, pinasa ni Gloria, hanggang sa dumating kay Noynoy. So kahit naman po maibalik natin yan kay Duterte, hindi natin po alam na
hindi na naisalba ang isang isang National Steel Corporation, particularly sa Iligan. So, sinasabi ko lamang po dahil kung inyo pong mapapansin dahil po sa pagtutuligsa ng sinasabing heart center, dahil po isa po ito sa mga kine-question ng mga dilawan. Kung inyo pong napapansin, tuloy-tuloy ang kanilang pagko-question, tuloy-tuloy ang kanilang pagtutuligsa, pero sila po ang nangungunang nakikinapang, di ba? So hindi po nagtanim ng galit ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos at saka ang kanyang unang ginang na si Madam Imelda Marcos. Meron din po akong video na meron po siyang stab wound sa kanyang kamay dahil po yun sa resulta po nung kanyang pag-assassinate po kay Madam Imelda Marcos, bagkus na hindi pa po siguro niya panahon. So nalabanan po niya at nadakip at nahuli po yung gustong pumatay sa kanya. So yun po ang ating gagawing thumbnail para sa ating pagbablog na ito. Mga kaibigan, mga kapatid, sana po sa inyong nasubaybayan at nasundan ng ating pag-share sa ating pagbablog sa umagang ito. Naway inyong masubaybayan ng ating pag-share. Sana po abangan nyo ang ating pag-upload ng mga video kasi nga isusunod na naman po natin ang lung center, ang kidney center, children's center, at saka pati na rin yung sinasabi natin na nuclear power plant. Isa-isahin po natin mga kaibigan, mga kapatid. Sa mga bago pa sa aking channel, please follow, like, and share, and leave your comment on this link. Jen Joanna Patindon. Binabalikan lang po natin ang mga bagay-bagay na hanggang ngayon po nagpapatuloy sa kanyang panunungkulan. So tulad halimbawa nitong sinasabi nating Philippine Heart Center na itinatayo ng unang ginang sa pamamahala ng Marcos administration. At kung inyo na pong mapakinggan ngayon dahil sa nalalapit na rin pong halalan ng 2022, tinutuligsa na naman po nila ngayon si BBM. At sana po kung si BBM ay papalarin at may mga sinasabing ibabalik niya sa taong bayan ang sinasabi nilang ill-gotten wealth, hindi po yun ill-gotten wealth. To be corrected, yun po ay pag-aari ng mga Marcoses talaga dahil sila po ay addict sa mga ginto at sa pagmimina ng mga ginto dahil po isang abogado ang kanyang yumaong ama at saka kahiligan na po ang ginto. At saka ang sinasabing ill-gotten wealth, yun po ay dahil sa vision ni Pangulong Ferdinand Marcos na iniisip niya ang future ng mga next generation. So iyon na po. So kung ito po ay nagsisimula noong 1950s, so ibig sabihin ini-enjoy na po natin ngayon dapat sa panahon ng 2020, pero dahil po sa kasamaang palad na maraming kumukontra, maraming gustong suluhin ang sinasabing pag-aari ng mamamayang Pilipinas, ng mga mamayang Pilipino dahil po tayo ay sinasabing dugong bugaw, gustong sakupin ng iisang tao, yung sinasabing mga oligarchs. So, mga kaibigan, mga kapatid, sana po nakarelate kayo sa aking pag-share. So, hanggang dito na lamang po. Abangan nyo po ang aking susunod na isi-share sa inyo ang tungkol naman po sa lung center o children's hospital. Depende ko ano ang mauna, or tungkol din po sa nuclear power plant atin pong talakayin. So mga kaibigan, hanggang sa muli, saan man kayo panig ng mundo, stay safe, God bless, and stay tuned in my channel, Jen Joanna Patindon. Don't forget to like and share and leave your comment on this link. Please follow, like, and give your support. Stay safe, God safe, and bye-bye. Thank you for watching, mga kaibigan, mga kapatid. Hanggang sa muli, paalam!